So yata no niya po kabalo ya topic ipamtag sa muhasabatun nafs kapag kwinta sa ginawa. Kigina ya pinaka-bright na tao na magaganing kumwinta ginawa niya. Kapag ti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pinaka-bright kanong mga ummat ako nang tinitaw ang magaganing kumwinta ginawa niya. Kigina mauli sa kanong kakwinta niya sa ginawa niya, galubag sa kanin sa kalinian wallahu ta'ala galbakan na para sa kaulinin sa harapan sa Allah ta'ala. Yan naman ang kung pinakapaidoy akali na tao na yanin unutan na hindi mapagitong hindi kiwa ginawa ni ng turmay tatangurutan. Nakapadinto sa mga tao paidoy akali. Yako nanto pinakamapi akali na tao na nakwintanin ni ginawa nin uli nakakwintanin nun. Nang galbag sa kanin sa galbakan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuso na Allah subhanahu wa ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat likad. Hayaan ang bawat isang tao, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sila po ay gumagawa ng mga gawain na maghihintay sa kanila, magiging kinabukasan nila, sabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. So ang tunay na kinabukasan, ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung kabilang buhay. Lahat po ng mga gawain natin pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala o pag-iiwas sa anumang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yan po ang magiging kinabukasan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay huwag nating kaligtaan na kung saan ay wala naman kinabukasan dito. Walang kinabukasan sa ibabaw ng mundo. Ang tunay na kinabukasan, yung kabilang buhay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Umani sa tao na magapas sa kanin, sa makanggalbag sa galbakan, tigo Allah subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Magapas umani sa adan makapreparasyonin sa ginawa ni sa kaulin sa hadapan sa Allah ta'ala. Iri no bibitian wallahu ta'ala to kayanin linabit kanayanin lilabit yaumul qiyamah gadan. Yanin pitawa namag galbag ka sa guna, sa galbagkan na para sa namagin ka. Nayabang to namag nalusagin al kiamat. Yaban yan imana na masik na benar ikapagkauma nugaya muli na umani sana na kwintanin ni ginawa ni sa kanuna na di pang kauma so kapag kwintan wallahu ta'ala atau kauna na di pang kauma so kauma na ajer sa manis sa kitab. Ang unang lilitisin natin ay yung ating mga faraid, yung mga obligasyon. Obligasyon na kung saan ay obligasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Tulad ng usulul ibadat. Ang usulul ibadat, kasala, kasiyam, wasiyam, wazaka, walhajj. Niyaba iunaya na ibadah. Lango na galbakan na simba sa Allah ta'ala na ibadah pembaduan. Ugay na adan asliya na ibadah. Mayroon pong tinatawag na asliya ng ating mga ibadat, mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ultimo sinabi, na lahat po ng gawain mabuti para sa Allah subhanahu wa ta'ala ibadah. Pero ayon sa kitab ng Ibn Qayyim, na mayroon pong tinatawag na asliya ng ating mga ibadat, tulad ng pagsasala,
pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Malapit na, inshallah subhanahu wa ta'ala. Pagbibigay ng kawang-gawa o zakah, wal hajj, tanda natin mga kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan po ang usulul ibadah, asliya ng ating mga ibadah. Kaya, lilitisin natin ang ating mga sarili sa apat na asliya ng ibadat. Mula sa pagsasala, pagsagawa natin ng mga sala natin, lagi natin i-check ang mga sala natin, sarili natin. Pag dumating ba ang insak na wakto, tayo po ba ay nakapagsala? O ang nasanayan natin ay lagi tayong huli, lagi tayong lead. Lahat po ng wakto natin ay laging lead. So una natin yung kuwintahin ng ating mga sarili, mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So nambay ipaguna pagkuwinta, na langon ng mga faraid, langon ng mga faradu, anambay asliya na ibada. Lagi na kadjambayang, kapuasa, kadzakat na kagpanihaji, nambai unaya na simba sa Allah ta'ala. Na isiktan yung ginawa tanong, uman tanong jambayang, nanginto sa kabadjambayang tanong na pakaguntudo, kauman isa na katonim, pamakayatan na layaman, ilagi tabong kalit sa kapangyamaan na magumbaya. Umbayanin to ba? Kanambay ka pagkwinta sa ginawa. Nambay pa daw na kwinta ka ginawa ng ka. Di ka niya pagkwinta ginawa na parang ka. Kaya ka kwinta, na ka mismo ginawa. Uy, kagina amay ka, fa in wajadat naqsan tadarakahu bil qada'i aw il islah. Amay kayang ka kailay sa sambayan kay mao pagkulang nana patido ka. Patido ka rin. May tuwani ka buwasa inshallah ta'ala magandan ni ulan-ulan na Ramadanan niya abaraka. Na iganat sa buna na kwintan tari ginawa ka. Into so kapupuasa pa na pakaguntudo kanong kalinian wallahu ta'ala. Nasabunaw to katawan ng kapagkwinta. Arnan to na yan alayaman sa kapuasa ng panpupuasa tabiya-tabiya. Na yan inalayaman na di pa nabuasa sumarake na mula din sa kanin puasa. Amay manang kamuka rin sa mga tao na munabon muka, pero di mo jambay, kada ka pa din. Nakwinta ni ginawa, into kapag buka. Niyaway ibitiya tanong niya sa kuna. Uy, ada mong kapabuasa, nayabo papabuasa ng ali lutian. Di pagkabuasa sa tangila, di pagkabuasa sa mata. Natuba na kwintan mo ni ginawa. Pupuasi itaw na langon tama na papabuasa. Neganat sa guna na muhasabatun nafs, umani sana kwintan ni ginawa ni ka ichikin din ni simba ni sallallahu ta'ala. Gagawa di pan pakaw may oras sa kapagapatay na tao. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay obligado. Nalilitisin natin ang ating mga sarili habang hindi pa dumadating ang takdang oras. Kasi bawat isa sa atin, hindi natin nakukontrol kung kailan tayo, kailan dumating ang takdang oras natin, mga kapatid, sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatulwa pagkwintang tanong na kadsaka. Mayroong mga kapatid natin na sila po ay biniyayayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay hindi nila naibigay ang hak ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng tsaka. Halimbawa, kapag sila ay binigyan ng Allah ng pera, 100,000. Nagbibigay sila ng zakat na minsan 1,000. Magkano ba ang zakat ng 100,000 sa Rubul Usr?
Pag 1,000 lang ang binigay mong tsaka sa pera mong 100,000, hindi ka po nakapagsaka. So lilitisin natin ang ating mga sarili. Magkano bang tsaka ng 1,000? 2,500. Samantala, 1,000 lang binigay mo. Tingin kanya rin tumi pakatsakat ito. Ha? Umani sana kwintanan ni ginawa. Yan tinumu agar wakang jusubla kadang pagkulangan ng kumin sa diumos. Kaya na kami itong mga pagkali namin siya kano kami sa naman. Hindi pagkali ang pagkwinta na tao na pati mambanyak. Siya kano ginawa niya. Kwinta kay sambayangan ka, pakaperipik ka sa kapasambayangan niya sa uman waktu. Katawanan ka mo. Kedua, na kwinta kay kapuasa ka, pakapuasa ka mo. Pakadzakat ka mo, napakapanyahaji ka mo. Ada diampe ka panyahaji. Kanduboy niya na obliga sa nakita no, amay ka, pagkagagat na panggastos sa bakan for. Ikadua, pagkwintan sa ginawa na almanahi lang ni sapal. Pangalawang paglilitis sa sarili, lahat po ng ipinagbabawal ay lilitisin natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay umiiwas sa lahat ng ipinagbabawal ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala? O tayo ba ay maging pabaya? Umani sana kwintanin. Ingin niya so inisapal wallahu ta'ala na kapangingatanin na tawa kapapatayin din. Na umani sana kuminta. Kwintanin ni ginawa niyo. Uy, kaya na pinakamapya ang mga tao pinamadan wallahu ta'ala sa Quran na terutiman. Ikaysa na sumugo sa mapya, sumapal din sa inisapal no Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uy, serta na kay maritiyan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw kalinianan ka, imapagka sa pinamadan wallahu ta'ala mga tao na pagapas ka din sa makasugo ka sa mapya akalinian wallah. Pagapas ka rin makasapal ka sa kanunisapal wallahu ta'ala. Serta na panitiya ka sa wallahu ta'ala na nang may pinamadan o kadnan ang mga tao sa Quran. Uy, nasasangan din nasagaran tanong ni sinapalan tanong, sekito'y pajapal. Nasagaran tanong ni sekito'y pajugun. Napatawag tanong niya, ipajugun tanong sa mapya, pajapal tanong sa mawag. Nasaguna na pagkakataon. Nasakar ni sumapol sa mawag, sakar ni sumugo sa mapya. Kandaur ni kauma nakapatay na tao, amay kan, nanambay kajaksya na tao, nandaw mo may padyaksya na to marakil na nanong may padaliman wala uta ti ko nabi ka antum suhada. Sa kanuba na witness sa marakil niya mga tao. Hindi kinawafati ko na pulan na tingkal alhamdulillah kanawafat si pulan na nakadawat sa Allah Ta'ala. Bago minatay na nakadawat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala antum suhada ti ko nabi. Nanong may padaliman wala Ta'ala nanday pagjaksyan sa mga tawar. Ha? Nayata no apasong na bago mauma ikapatay na yakadjaksyan na marakanya mga tao na nakadawat na sa Allah Ta'ala. Kantung may padaliman ng Allah Ta'ala. Okay na yama pasa ka kadjaksyan ng mga tao na may kanubunin kami natay sa rama kadawat sa Allah Ta'ala. Kantung may padaliman ng Allah Ta'ala. Kantung may padaliman ng Allah Ta'ala. Niya may pagapasong tayo. Tumuso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inisugunin ni lima timan amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna ipinag-uutos ko sa inyo ang 5 bagay na kung saan ay ipinag-uutos din sa akin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ba yan? Ipajugo ko sa kanyo 5 timan ay nisugo sa akin wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uy, niya ba
inadaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapadya kanulima timane pajugon wa Allah Ta'ala, sinugukan Nabi sallallahu alaihi wasallam na al-hijrah. Al-hijrah, sisikapin natin na bago dumating ang takdang oras ng bawat isa sa atin, ay tayo po ay nakapag-hijrah. Ano bang ibig sabihin ng hijrah? Ayon sa hadis ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, al-hijrah man hajara nahallahu subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na hijrah ay kung sino man ang lumipat sa kanyang gawain na hindi po kanais-nais, siya po ay lumipat doon sa mga gawain na kung saan ay nagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang ibig sabihin ng hijrah. Magbakwit na tayo. Iiwanan natin yung mga gawain natin na hindi po kanais-nais. Lilipat na tayo sa mga gawain na kung saan ay nagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag dumating ang takdang oras na tayo po ay nakapag-hijrah, inshallah ta'ala, sasabihin ng mga tayo, alhamdulillah, bago nawapat si Fulana, siya po ay nakapag-hijrah, antum suhada, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun, kayo din ang magiging witness ang lahat ng mga tao. Lahat ng tao ay sila rin ay magiging witness natin. So yun po, ang sisikapin natin, bago dumating sa atin ang takdang oras natin, ang ating kamatayan, ay sisikapin natin na tayo po ay nakapag-hijrah. Ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang ibig sabihin ng hijrah, al-hijrah min biladil kufr ila biladil Islam. Kapag ikaw ay nandyan sa lugar na kung saan ang karamihan sa mga tao sila po ay nagsusuway mga kufr, sisikapin mo na maiwan mo ang lugar na yun, lilipat ka sa lugar na kung saan nandyan na mga kapatid mo mga Islam. Sisikapin mo, hanapin mo ang lugar na nandoon ang Islam. Umalis ka na dyan sa lugar na kung saan at ang mga gawain ng mga tao dyan ay suwail sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanapin mo ang lugar ng mga taong mga Muslim. Lilipat ka na. Pangatlong ibig sabihin ng hijrah, al-hijrah min biladil bid'ah ila biladit ta'ah. Kapag ang isang lugar ay karamihan sa mga tao doon ay kanilang mga gawain ay puro bid'ah, maghijrah ka na doon. Lilipat ka na doon sa lugar na kung saan ay ang mga tao doon ay sila po ay mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mana namay ka sudal pa kaya dan marakun na yaning galuba kasupak kan wallah na awakasan hijrah ka. Ya maslama na hijrah no pa makalkagal bukan adi kay niano kana nang bakpitika at kalau galubukan to kaliniano Allah subhanahu wa ta'ala. Hoy, kaya tanong to pagkapasan na bago mo may kapatay na nakadawat tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nambay pagkapasan naman. Kaya kami ito mga pagali namin siya kanwagamata na binituan sa Islam. Niyabay kapag ibadat tanong niya, narkenat tanong niya kapag galbag sa kasabuhan wallahu ta'ala indutan ma-promote sa Allah. Kaya tanong niya kapag galbag sa kasabuhan wallahu ta'ala para mong sakitan. Itong mga gawain natin na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala o pag-iiwas sa lahat ng kanyang ipinagbabawal, hindi po ito magiging promotion ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis al-Quds, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya ibadi,
law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli ma zada fi mulki syai'a. Kahit lahat ng mga tao, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hadis al-Qudsi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit mula sa kay propeta Adam alayhi salam hanggang sa huling propeta na si propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sila po ay magtitipon-tipon, mananampalataya sa Allah, katakutan nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, o lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ibabaw na ito, sila po ay mag-iibadah para mapromosyon nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mazada, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fi mulki syai'a, ni katiting na promosyon ay hindi po natin kayang ipromote ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung mana na di kaumanan, ikadaton wa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pialang na taong, ganap ka ni Adam alayhi salam, tama sa dapan maong palamano siya ka mag-ibadat, ikagilkian sa lauta, kaya kahanda na lumakapormot sa Allah, no. Da promosyon lo. Dati ko Allah ta'ala makauman sa kadato ko niya, sa pialang no kamalitaya din. Ya ibadi, law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum. Kanuan niya mauli pangutigo Allah ta'ala. Apiapan iganap ka no Adam tamang sa dapan mong balataw. Lango na tao, nulango na jin. Kamamagayon silang. Sa supak ka na kunyan tigo Allah. Di din siya malitya sa akin. Kaya nilang kahanan doon ako makabagsak. Yan yung kahanan na nung kakurangan ni kadato ko. Na manakasa zalika min mulki syai'a. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katiting na hindi po mababawasan ang aking karangalan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang aking kakayahan, kahit lahat ng tao, mga jin, lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila po ay gumagawa ng pinakamasamang gawain para po ang kanilang intention ay ako po ay mabagsak, mababawasan ang aking karangalan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po mababawasan yan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, o mga alipin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idi wahidin fas'aluni fa'ataitu kullu wahidin mas'alatahu ma nakatha dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Yanu kangi sa kapagarakan wa Allah, kakawasan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit lahat ng tao ikanang Allah subhanahu wa ta'ala, sila po ay magdudua para sa akin. Sila po ay humihingi sa akin, sa aking kayamanan. Lahat sila ay bibigyan ko, ibibigay ko sa kanila ang kanilang kahilingan, na ang aking kayamanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mababawasan. Hindi po mababawasan. Liban na lamang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadis al-Quds, kapag ang karayom ay nilubog sa dagat, pag ginawa mo na yung karayom na nilubog sa tubig, kung anong natitirang tubig doon, yun po ang nababawas sa aking kayamanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin, napialang muntanwa niya, kamangani sa kanwallahu ta sa rizki, ingay ni sa kita ng sulang o nagpanganintan, kasing laki ng mundo at
nalalamang sa mundo. Kaingay ni sa kita nulangon, na di kakurangan ni kakawasan o kadang yata biya tiku Allah, na may ka minulog ka sa lagom siya sa lagat, hindi kinakuha ng kalon, na arno na sama iga saldak katiga matuwa, na may tuba yupama na nabawas sa kakawasan ko niya. Tukuli hadha, astaghfirullahi wa li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli zambin, wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.